Sa malawak at makulay na mundo ng kwentong bayan ng Pilipinas, may isang nilalang na namumukod-tangi sa lahat. Isang pangalan na nagdudulot ng takot at pagkamangha sa loob ng mahabang henerasyon. Kilala niyo ba kung sino ang tinutukoy ko? Tama, ang aswang. Ako nga pala si Tito Darbs. Mga kwento tungkol sa ating masagana at kamangha-manghang mitolohiya ang natatangi kong paksa. Samahan niyo ako sapagkat ako lamang mag-isa dito sa bahay at pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin. Ikaw, kaibigan, sino yang nasa likod mo? Anyways, palike, share, and subscribe naman dyan. Isang lambing lang. Ang mga aswang ay mga masasamang espiritu sa mitolohiyang Pilipino na nagbabago ng anyo. Ang alamat ng aswang ay sikat sa Visayas, lalo na sa mga lalawigan tulad ng Capiz at Iloilo. Ang mga aswang ay maaaring magpalit ng anyo mula sa tao patungong hayop, karaniwan bilang paniki, baboy o itim na aso. Ang ilang aswang ay maaaring magpalit ng anyo ayon sa kanilang kagustuhan. Ang iba naman ay sa pamamagitan ng paggamit ng dinasalang langis na ginawa ng masasamang salamangkero. Nagbabago sila sa iba't ibang anyong halimaw upang pahirapan at kainin ng mga tao sa gabi. Lalo na ang ilang partikular na lamang loob, kabilang ang atay, puso at lalo na ang isang nabuong fetus. Lumilitaw ang mga aswang sa gabi upang manghuli ng mga hindi mapagbantay na manlalakbay o mga natutulog na tao. Sinasabing may kakaibang pagkahilig sila sa lasa ng atay ng tao. Kapag may natagpo ang biktima, bumababa ang aswang sa bubong kung saan inuunat nito ang kanilang dila hanggang sa kasing nipis na lang ito ng sinulid at ginagamit niya ito upang pasukin ang sinapupunan ng isang buntis at kakainin ng kanilang sanggol. Karaniwang sinisisi ang mga aswang sa mga nakukunang buntis noong araw. Sa usapin ng katanyagan, siya ang katumbas ng Pilipinas sa mga sikat na halimaw ng kanluran tulad ng vampire o werewolf. Pero ano nga ba talaga ang isang aswang? Halina't samahan niyo akong tuklasin ang mga lihim at hiwaga sa likod ng isa sa pinakakilalang nilalang sa ating kultura. Ang hirap ilarawan sa isang salita lang kung ano ang aswang. Para itong isang malaking payong na sumasakop sa iba't ibang uri ng masasamang nilalang. Pero kahit na ganoon, may mga bagay na halos lahat tayo ay pinagkakasunduan tungkol sa kanya. Una, ang paborito niyang pagkain. Hindi ito ordinaryong pagkain, kundi ang di pa na ipapanganak na bata at dugo mismo ng tao. Tunay namang nakakakilabot, di ba? Kilala rin ang aswang sa pagdukot ng mga bata at mga taong may sakit. Kaya napapaisip talaga ako kung magbabakasyon ba kami sa Capiz ngayong taon. Ano sa palagay nyo? I-share nyo naman ang opinion nyo sa comment section sa ibaba. Sa pinakamalawak na kahulugan, kapag sinabi nating aswang, maaari nitong tukuyin ang halos lahat na ng masasamang espiritu at nilalang sa alamat ng Pilipinas. Kasama na rito ang manananggal, tik-tik, wakwak, at marami pang iba. Para itong isang pangkalahatang tawag sa mga nilalang na naghahasik ng lagim sa dilim. Ngunit kung titingnan natin sa mas tiyak na kahulugan, ang aswang ay isang tao na may kakayahang magpalit ng anyo, wanan ng kalahati ng kanyang katawan para makalipad. Paano nga ba naging aswang ang isang tao? Ayon sa mga alamat, may iba't ibang paraan. May nagsasabi na ito ay namamana. Kung ang iyong magulang ay isang aswang, malaki ang posibilidad na maging isa ka rin. Isang trahedya, di ba? Isipin mo, ipinanganak ka sa isang pamilya na may daladalang sumpa. Mayroon ding mga kwento na nagsasabing ito ay naisasalin. Halimbawa, sa pamamagitan ng pagdura ng isang itim at buhay na sisiw sa bibig ng susunod na magiging aswang. O kaya naman sa pamamagitan ng isang espesyal na langis o dasal. Ang ideyang ito ay nagbibigay diin na hindi lahat ng aswang ay pinili ang kanilang kapalaran. Minsan, sila ay biktima rin ng sitwasyon. Ang isa sa pinakakilalang katangian ng aswang ay ang shape-shifting o pagpapalit anyo. Madalas, nag-aanyong hayop sila para hindi mapansin habang naghahanap ng biktima. Karaniwang anyo nila ay aso na walang buntot, isang malaking itim na baboy o isang dambuhalang ibon. Sa araw, ang aswang ay mukhang ordinaryong tao. Maaring siya ang kapitbahay mo na palangiti, ang tahimik na tindera sa palengke, o kahit sino sa komunidad.
Ito ang dahilan kung bakit mas nakakatakot sila. Hindi mo alam kung sino ang dapat pagkatiwalaan kapag sumapit na ang dilim. Ang kanilang kakayahang makisalamuha sa mga tao sa umaga at maging halimaw sa gabi ay isang classic na tema sa horror. Paano mo raw malalaman kung ang isang tao ay aswang? May mga palatandaan daw na binabanggit sa mga kwento. Isa na rito ay ang kanilang mga mata. Sinasabing kapag tiningnan mo ang kanilang mga mata, ang refleksyon mo ay baliktad. Nakakatakot subukan, di ba? Ang isa pa raw na senyales ay ang kawalan ng philtrum, yung maliit na gatla sa pagitan ng ilong at ng itaas na labi. Sinasabi rin na kapag Biyernes Santo, mas nanghihina sila at mas madaling matukoy. Pero syempre, ang mga ito ay bahagi lang ng kwentong bayan. Wala itong basehan sa siyensya. Ngayon, bakit nga ba atay at dugo ng tao ang kanilang pagkain? Partikular na ang sa mga sanggol sa sinapupunan. Sa simbolikong pananaw, ang atay ay itinuturing na sentro ng buhay at emosyon sa maraming sinaunang kultura. Ang dugo naman ay simbolo ng mismong buhay. Ang pagkain sa mga ito ay kumakatawan sa pagnanakaw ng buhay at sigla mula sa iba. Ang pangbibiktima naman sa mga di pa na ipapanganak na sanggol ay sumisimbolo sa pagwasak sa pag-asa at sa hinaharap. Ito ang pinakamatinding kasamaan. Ang pagpatay sa isang buhay bago pa man ito magkaroon ng pagkakataong mamukadkad. Kahit gaano pa sila kalakas, mayroon din daw silang mga kahinaan. Ang pinakasikat na panlaban sa aswang ay bawang. Ang matapang na amoy nito ay sinasabing nakakairita sa kanila. Kaya naman uso noon ang pagsasabit ng bawang sa mga bintana at pintuan. Ang asin din daw ay epektibo. Kapag binudburan mo raw ng asin ang katawan ng isang manananggal na naiwan, hindi na ito makakabalik. Ang buntot pagi o stingray tail ay isa ring kilalang panghampas laban sa kanila. Sinasabi na ang latay nito ay nagiiwan ng sugat na hindi gumagaling. At syempre, ang mga dasal at banal na bagay tulad ng holy water at krusipiho ay pinaniniwalaan ding mabisang proteksyon. Saan nga ba nagmula ang konsepto ng aswang? May mga teorya na ang konsepto ng aswang ay nagsimula pa bago dumating ang mga Espanyol. Paraan ito ng ating mga ninuno para ipaliwanag ang mga bagay na hindi nila maintindihan, tulad ng biglaang pagkamatay, pagkakasakit o miscarriage. Nang dumating ang mga Espanyol, ginamit nila ang takot sa aswang para ipakilala ang Kristyanismo. Ikinumpara nila ang aswang sa demonyo at ang mga katutubong paniniwala sa paganismo. Sa ganitong paraan, mas napadali ang paghikayat sa mga Pilipino na talikuran ang kanilang lumang pananampalataya at yakapin ang bago. Sa paglipas ng panahon, ang kwento ng aswang ay nag-evolve. Mula sa simpleng kwentong bayan, naging bahagi na ito ng ating pop culture. Lumabas na ito sa mga comics, libro, pelikula at TV shows. Ang mga ito ay nagbigay ng modernong mukha sa ating mga kinatatakutang halimaw. At hanggang ngayon, patuloy pa ring nabubuhay ang alamat ng aswang, hindi lang para manakot, kundi para ipaalala sa atin ang isang mahalagang bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Ang aswang ay higit pa sa isang halimaw na kumakain ng tao. Isa siyang salamin ng ating lipunan, kinakatawan niya ang ating mga takot, takot sa hindi kilala, takot sa kamatayan, at takot sa kapwa-tao. Tinuturuan tayo ng kanyang kwento na maging mapagmatyag at mag-ingat. Pinapaalala rin nito sa atin ang kahalagahan ng komunidad at pagkakaisa, lalo na sa panahon ng panganib. Ang mga kwento tungkol sa aswang ay nagsisilbing paalala na sa likod ng bawat ngiti at kabaitan ay maaaring may nagtatagong kadiliman. Kaya sa susunod na makarinig ka ng kaluskos sa labas ng iyong bintana sa kalaliman ng gabi, o makakita ng isang malaking itim na aso na gumagala sa kalsada, baka maalala mo ang kwento ng aswang. Hindi para matakot, kundi para alalahanin ang yaman ng ating kultura at ang mga kwentong humubog sa ating pagka-Pilipino. Ang aswang ay mananatiling buhay, hindi sa dilim ng gabi kundi sa ating mga alaala at sa patuloy na pagsasalaysay ng kanyang kwento sa mga susunod pang henerasyon. Maraming salamat sa panonood. Sana ay may natutunan kayo at na-enjoy ninyo ang ating paglalakbay sa mundo ng aswang.
Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment ng inyong sariling aswang stories at syempre, mag-subscribe na rin sa ating channel para updated ka sa mga susunod pa nating kwentuhan. Ako nga pala si Tito Darbs. Mga kwento tungkol sa ating masagana at kamangha-manghang mitolohiya ang natatangi kong paksa. Hanggang sa muli, mga kaibigan.